Grabe to, AFP, binigla ang palasyo, bumaligtad lahat. Soldiers' wives, may open letter to General Browner. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong panawagan ni General Browner. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan si General Macanas. Pakibisita po ang channel niya mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre ayan yung the General's viewpoint mga katunay. Ipagpatuloy natin. Post niya na nagbigay ng matinding reaksyon si Mr. Elmer B. Hugalbot, isang maisog leader sa Cebu City. Ito ang panawagan ng Chief Staff. Pakinig. Nanawagan siya, nagmakaawa siya, humingi siya ng tulong sa taong bayan. Nananawagan ako sa ating mga kababayan na huwag pong idamay ang armed forces. Ano ba yung sabi niya? Huwag idamay. Huwag idamay. Please shield the armed forces from the political environment. Medyo hindi masyadong parang klaro. Huwag idamay. Parang baliktad Kasi parang pag sinabi, kumbaga parang huwag kami idamay, protektahan nyo kami, parang ganun yun Parang tingnan nga natin. Ang pagkakaintindi ko sa politika, huwag nyong idamay sa politika ang inyong armed forces. Kasi non-political kami. Parang ganun ba? Please shield. So tayo daw ang taong bayan daw ang magdepensa. Let's protect. Hindi doon. Doon sa bagay na yun na huwag idamay sa politika ang armed forces. Pwede. Siyempre, huwag naman talaga idamay ang armed forces dahil ano yan nagpapatupad lang yan ng tungkulin nila. Pero yung yung parang protektahan nyo kami, parang baliktad. Doon yun ang kinu-question ko. Parang syempre, ang tao ang dapat nyong protektahan. Bakit kayo ang kailangan protektahan? Unang-una, kayo yung may mga baril. Kayo yung may legit at kayo yung may mga lisensya na di ba, lumaban. Di ba? Dapat kayo punoprotekta. Para saan hindi? Saan kayo po pwedeng dapat protektahan ng taong bayan? Syempre, kung doon lang sa salita na, huwag na kaming idamay dyan sa political issue. Diba? Hindi pwede doon. Yun, medyo lusot yun. No, pwede. Siyempre, nauunawaan namin yun. Alam namin, sinabi ko nga kanina na naglilingkod lang kayo. Nagtatrabaho lang kayo kung ano ang inuutos sa inyo. Ganito, siyempre. Pero yung poprotektahan kayo, kayang-kaya nyo na yung sarili nyo niyan. Hindi nyo na kailangan yung tulong namin. Nabaliktad na, di ba? Di ba sila ang protector of the people? Ito ngayon, binaliktad. The people should protect your armed forces. Ito talaga si General Browner. Isa talaga, kahit general ka, minsan syempre, hindi mahalo yung, hindi naman mawawala yung pagbibiro. Baka nagbibiro lang yan, General Macanas. Di ba, alam natin si General Macanas, isang butihing general din natin yan dati. Di ba? Di ba, mahalin natin, di ba? Nagbibiro ka rin, di ba, dati, General? Baka mamaya, nagbibiro lang yan si General Browner. Shield from the political environment. Medyo malabo. Okay, ito naman, grabe ang reaksyon ni Mr. Elmer B. Hugalbot. Basahin ko lang medyo mabigat yung mga paratang niya. Sabi niya, okay, let me get this straight. The members of the AAP swore to protect the people. Kaya na people's protector sila Now, Browner is asking the people to protect the AAP. Nabaliktad. Totoo nga ang sabi nila sa Bangag Polboronic Republic, lahat ay kahibangan, kababalaghan at kabaliktaran. Atin ito. Binasa ko ang mga comments. Naku, Hindi, pwede natin silang protektahan. Bale mo, bigay sa atin yung mga gamit nila. Nakakatindig balahibo, maraming galit. Pero ako, sa mga kasundaluhan natin, napakalaki ng respeto ko dyan. Sa AFP, PNP, dahil syempre, ako talagang rumirespeto ko sa kanila. Dahil alam ko na hindi ko sila dinadamay sa kung anumang political issues.
Ako, 'di ba? Hindi ko sila tinitira, hindi ko sila binabanatan. Dahil alam ko naman, lahat ng mga ginagawa nila ay utos lang ng kung sino lang yung na nag-uutos sa kanila. 'Di ba? Hindi naman sila kikilos hangga't walang utos sa kanila sa nakatataas. 'Di ba? Kaya para sa akin, hindi naman talaga sila dapat idamay sa kung anong mga politikang problema. Pero syempre, kailangan din sila ng taong bayan. Gaya nito, is nagkakaroon ng problema dito sa bansa natin, 'di ba? Parang syempre kailangan kahit papaano presensya lang, 'di ba? Hindi naman na manggulo, 'di ba? Na isama sila sa hindi. Yung presensya lang ng suporta, 'di ba? Kahit papaano. Alam ko kahit papaano naaapektuhan din naman sila sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Hindi lang nila ma-show, syempre nasa serbisyo sila. 'Di ba? Kaya nauunawaan natin. Kumbaga, hindi naman tayo nagsasalita dito para anuhin sila na, sumama kayo sa gulo. Hindi, ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng mga mapupusok na rally, yung mga ganyan. Hangga't maaari na maging payapa, na tipong makonsensya naman yung mga gumagawa ng kabalbalan dito sa ating gobyerno, makonsensya na lang sana. Pero ang tanong dyan parang walang makonsensya no? Na comments dito kay General Browner. Maganda Zeni, protect Pilipino. Browner, not only BBM kasi sila nagpapasildo sa iyo, intende bro. Ayun. Bautista. Gaya doon, pwedeng maisip nila na hindi protect the people, hindi protect kumbaga protect BBM na i-comment. 'Di ba? Kasi hindi nga naman maramdaman ng tao yung presensya. Pero kung nararamdaman ng tao yung presensya, hindi para makapagsalita o makapagkomento ng ganon. Yun ang nagiging pagkukulang. Ang tahol na naman. Reynaldo Alcantara, binabasa ko lang mga comments medyo masakit. Brownie, sit down, play dead, roll over. Maricho Romeo Navarro, actions speak louder than words. Kinausap ka na? Lucio Lejones, nagka-billions ka na, Kas? Ghost projects pa more? Yung napapabalitang ghost project. In fairness, walang kinalaman ang AFP sa ghost project. Sila ang biktima. Ang beneficiary, mga sundalo natin. Ang may kasalanan, DPWH. Oo. Kumbaga, yun yung sinasabi natin, na huwag natin idamay sila sa ganun. No? Yung mga ganyang korap, lalabas sila dyan. Wala silang ginagawang ganyan. Ang problema dyan, talagang yun mga DPWH, yun sila yung mga talagang ka-question. No? Kumbaga, isa lang naman talaga magiging question dito, yung sinabi ni General Browner na kahit pa paano, protektohan nyo kami. Ayun lang, yun lang yung mali. Medyo hindi maganda. Meaning ng DPWH, daming pera, walang hiya. O daming pera, walang hirap. Grabe itong DPWH. Grabe, DPWH. Patakin mo, lahat ng mga nasa DPWH, nagsiyamanan No? Talagang nagulat ka na lang sa mga nila Di ba? Kailangan na bang buwagin ng DPWH tapos nasunog ang kanilang building dahil daw sa laptop pumutok. Niloloko nilang taong bayan. Winston Concepcion, wala pong politika dito, garapalan na po ang nakawan. Sa pamahalang ito, kayo ang inaasahan na magprotekta sa bayan, hindi ramdam ng bayan ang proteksyon nyo. Huwag niyong hintayin ang taong bayan umaklas, baka di nyo magustuhan. Yun yung sinasabi ko. Hindi nararamdaman yung presensya nila. Siyempre, makakapag-isip ng hindi maganda yung mga tao. 'Di ba? Na sino ba talaga ang tunay niyong pinoprotektahan? Kami ba? O yung pinaglilingkuran nyo lang? 'Di ba? Amanda Roberts, what's the price, sir? How much? Receive? You receive? Gats ba Palma? Nagmura siya. PI, AFP, kayong nagaprotekta sa mga korap na opisyal kasi kayo nakinabang din sa korupsyon. Peste mo. Rafael Sanchez, baliktad na din ang utak na ito. Okay, may nabasa ko kanina yung nagpapapicture. Sana ba yun? Kung nakipagpapicture ka daw sa mga yan, Balse, AFP, the moment you make photo ops with politicians, listing them as reservists, allowing them courtesy visits, you already engage in politics. Ito po yung litrato, mga, I think, 17 general. Para si Tambi yung presidente, no? Nagpa-practice siya maging presidente. Imbis na yung presidente ang nandiyadyaan, siya yung nandiyadyaan.
Grabe talaga sa exposure ngayon. Nag-courtesy call sa office of the Speaker of the House. Ito yung sinasabi ng mga netizens na this is politicking. Sila ang may kagagawan. I'm sorry to say, ha? Noong panahon namin, walang nangyaring ganyan na mga AFP generals mag-courtesy call sa mga kongresista or senador. Pwede magpunta kami doon kung may example, yung kailangan sa batas. Ako, ilang beses akong napunta sa Congress noong active service pa ko. Nag-present kami ng mga sa reservist concerns para i-amend ang law, yung mayroon tayong reservist law, RA 7717, kalimutan ko na. Nagpre-present kami sa mga congressman, yun lang. Kaya lang yung mag-courtesy call ka, wala. Humihingi lang ng protection yun. Kasi ang Speaker of the House, hindi siya kasama sa, what's this? Oo. Sa chain of command. Hindi naman presidente yan eh. Ang binibigyan lang ng ganyan, presidente. Kaya nakakita mo ngayon, no? Kala mo siya yung presidente. Yung papel ng presidente, ginagawa niya. Ito nangyari. Panahon ng Marcos administration, panahon ni General Browner. Kaya hindi mo masisi ang mga tao ngayon nagsabi na kayo ang namumulitika. Yung video, very viral video nung December ba, last year, o kailan ba yun? Nag-uusap si General Browner at saka si Speaker Romualdez. Ang Speaker ang mag-a-announce ng increase ng subsistence allowance? No way! It should be the Commander-in-Chief. Bakit ang Speaker of the House nakikialam? Yun na, napopolitika na po ang armed forces sa tingin ng taong bayan. Tapos ngayon, manawagan na shield us from political environment. Para dapat hindi kayo humihingi sa amin ng ganyan. Doon kay Tambi. Di ba? Parang jahi naman sa mga tao, di ba? Pagkatapos na pagkagipitan, parang pag ganito, sa tao tayo hihingi, di ba? Kayo dapat na nagtatanggol sa amin. Kayo ang pumuprotekta, di ba? Nakakatawa, di ba? No. I hope na, kasi naabutan ko, pumasok ako 1983. Yung professionalism sa armed forces, nawala. Pangit ang Philippine Army na nabutan ko kasi yung later years ng Marcos Sr. Administration wala na. Pangit na ang pamamalaan, daming abusador na sundalo. Kaya dumami ang rebelde. In fairness naman, pagdating sa disiplina sa sundalo, wala na. Kaya halos hindi kayo makakita ng sundalo na nag-abuso. Ito lang ngayon, yung mga napopolitika, ang mga mga nagagamit sa politika. Para early years of this administration, di ba, may mga floating generals. Ilang generals ang naplo-float nang dahil lang hindi sumunod sa utos ng powers that be, tinatanggal, nilalagay yung gusto nila. Yun po, napopolitika po ang armed forces. Mabuti ngayon, parang wala nang hinaing tungkol sa napopolitika yung mga promosyon, tumigil na. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.